Mga kada, ano ang gagawin ninyo kung ang nabili ninyong bahay na dapat sana'y dream house ninyo ay biglang naging bangungot? Tulad na lang po sa balitang lumabas kamakailan tungkol sa mag-asawang nakabili ng house and lot sa halagang 15,000 pesos lang na down payment. Pero nang i-turn over po ito sa kanila, ay sira-sira na. Nakagagawa ng dating tumira dito. Pwede ba nilang kasuhan ang dating naninirahan dito at ipasagot ang pagpapagawa ng bahay? Posible ba nilang ipakancel ang kontrata o kaya naman ay mag-request ng ibang property na kapalit ng nabili nila? Para po sagutin ang mga katanungang yan, makasama po natin si Attorney Sherwin Agbon para sa ating Legally Yours na segment. Good morning po, Attorney. Good morning po, Ma'am Pia. Good morning po sa lahat. Good morning po. Okay. Para po malinaw, Attorney, can you explain muna po sa ating mga kada kung ano po ang ibig sabihin ng mga foreclosed property at sino ba ang pwedeng maka-avail nito? Opo. Ma'am Pia, ang foreclosed property, ito ay properties na ni-repossess o ni-reacquire ni creditor or ni mortgagee no? From the borrower sa kadahilan ng hindi na magampanan ng borrower ang kanyang obligasyon upang bayaran ang kanyang monthly repayment or amortization. Nang sa gayon, yung creditor or yung mortgagee or yung bank, financial institution, ay maaari niya itong isubject sa public auction at ibenta nang mabawi naman niya ang kanyang ang amount na na-loan ng borrower. Or nung bangko or financial institution. Opo. Gano'ng katagal ba, Attorney, ang parang ang time period before a financial institution can remit or foreclose a property? Depende po yan because there are various financial institutions. So in general, usually, no, this is in general, usually 3 months no, after notifying the borrower, no? If hindi talaga, then... Pag hindi nakabayad ang isang borrower ng 3 months, usually nareremata na ng financial institution. It will be tagged as a foreclosed property, but it will still take time for that foreclosure process to run. No? Opo. So binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makapag-catch up dun sa payments ng kanilang inutang para dun sa bahay. Opo, definitely. Pero once the foreclosure proceeding starts, especially na sa bidding period na, at may nanalong bidder na, no? Anyway, there is what we call a redemption period, which is 1 year from the execution of the sheriff's certificate of sale. So ibig sabihin, kahit dumaan na sa foreclosure proceeding, kahit may bagong owner na, may winning bidder, ay binibigyan pa rin ng batas itong mga occupants to redeem the property if it's an extrajudicial foreclosure, 1 year, no? For judicial foreclosure, usually that's 90 to 120 days. So within that period, dapat ma-redeem na po nila or else close na po yung opportunity para mabawi na po nila yung property. Opo. Okay. Dito po sa sinasite namin na kaso, medyo 10 taon nang hindi nakakabayad dun sa utang para dun sa house and lot, Opo. yung original owners. Kung kaya't ang property nila ay naremata na. Ngayon, nagkaroon na rin po ng bidding para din dun sa same property at merong nakabili. Bagong couple po. Opo. Na award po sa kanila, yun na nga, like what we said in the intro, for the amount of 15,000 pesos na down payment. Opo. Which sounds like a really good deal, Attorney. Opo. However, nung na-award na po sa kanila yung bahay at nakita nilang ito'y sira-sira na. Opo. Pinagtatanggal na lahat ng bintana, tinanggal na yung mga electrical wirings, pati po yung mga electrical switches, yung metro ng tubig at kuryente, tinanggal din. Opo. Parang it was stripped down to its bare minimum features. Tama po ba, Attorney, na ganun ang kondisyon ng isang bahay pag tinurn over dun sa bagong owner? Opo. Magandang katanungan po yan, Ma'am Pia, no? Standard po yan sa mga mortgage contracts, itong tinatawag na as is where is clause. Ibig pong sabihin, obligasyon po ng nagbibid, no?
na i-check, mag-conduct ng due diligence check, no? Okay. Masuriin, mag-inspect, mag-ocular examination doon sa lugar, doon sa location, doon sa property, nang masiguro na yung property na pinuntahan nila doon is either occupied or non-occupied, maayos pa yung mga facilities, etc. No? Now, ibang usapan naman po kapag pagpunta nila doon ay maayos ang kondisyon at nung tinurn over sa kanila, ay there was a deliberate intent from the former occupants to destroy yung kagamitan sa loob ng bahay. Ibang usapan po yun. In that case, magiging liable po yung mga holdover occupants o yung mga nagstay doon, no? Mga dating may-ari, if there was deliberate intent from their part to destroy yung bahay, no? Oo, kasi para siyang vinandalize. Correct po, opo. Pati yung mga drainage, binuhusan ng semento para hindi na siya useful. Attorney, ano po ang liability ng mga dating owners na sumalbahe po dun sa property bago sila umalis? Opo, for sure may kaukulang parusa po yan. No? Mananagot po sila, pwede po silang sampahan ng criminal case at saka civil case for damages. For the criminal case, the deliberate intent to destroy whatever object or things na mahahanap po sa bahay, no? Maaari po silang kasuhan ng kasong kriminal, may kaukulang parusa. Ang tawag po dito ay malicious mischief. No? Kapag napatunayan, ang kanilang pagkakasala ay maaari silang makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan. May mga instances din po, Ma'am Pia, na yung mga former occupants ay tinatangay o kinukuha yung mga mahalagang gamit sa loob ng bahay, which is sadyang pagtangay. Maaari din po silang kasuhan ng theft. Ang pagkakakulong ay depende po sa value ng mga kagamitan na nakuha po sa loob ng bahay. Kasi, attorney, sa inyong pagkakaalam, para pag binibid po ba merong pagkakataon yung gustong bumili ng narematang property, meron ba silang pagkakataon na makita yung property at ma-inspect ito at magawa yung due diligence na sinasabi po niyo? Opo, dapat po, obligasyon po ng mga bidders, ng mga interested buyers na puntahan yung lugar. Although there are cases na makikita mo lang sa picture, di ba sa online, sa website, makikita mo yung mga itsura, yung location, yung features, yung details, yung land area, pero we highly encourage po ang ating mga bidders, no? Yung mga potential bidders na puntahan at mag-conduct ng sarili nilang pananaliksik tungkol doon sa lugar. Hindi lamang sa location, pati na rin po sa whether or not may occupant o wala. Maaari silang mag-inquire sa Homeowners Association kung may mga arrears or ano po yung arrears? Ay yung mga hindi nila nabayaran na mga fees, Ito no? nga po, hindi binayaran yung tubig eh. Opo. Pati yung water bill, kailangan bayaran ng bagong owner. Opo, ganun po ang mangyayari noon. So ang dapat nilang gawin ay mag-conduct po talaga ng due diligence, no? Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, standard po sa mga mortgage contracts itong tinatawag na as is where is basis. Correct. So yung as is parang you left it this way, yung bagong owner dapat should find it in the same condition. Opo, so they would agree to whatever physical condition ang inabutan nila. That's it na po, no? Wala pong obligasyon yung private financial institution or yung creditor para i-repair yun para sa kanila. Tapos attorney, hindi lang naman yung estado ng property yung dapat nilang inspeksyonin. Pati yung mga papeles, dapat, di ba, may due diligence din yan. Correct kung po, meron opo. pala, kung okay ba yung titulo. Opo. Yun na nga, kung walang mga utang. Ano po yung habol nung bagong may-ari? Ngayon na nakita nilang sira-sira na yung bahay. Pwede ba nilang puntahan yung financial institution kung saan nila nabili itong narematang property na ito at ipagpalit sa ibang property dahil ang sabi nila mas mahal pa kung ipapagawa nila lahat ng mga sirang nadatnan nila. Opo. Ang acquired asset po kasi na dumaan sa public auction ay very specific. Nung sumali sila sa public auction, very specific po yung property na sinalihan nila for auction. So, the short answer is no. Maaari silang makipag-ugnayan sa financial institution, sa mga bangko, kung meron pa ba silang ibang magawa para sa kanila.
So pwede silang mag-auction uli, sumali uli sa bidding. Pero definitely, they have to talk with the bank, no, if there are other workarounds or remedies regarding their problem po. At pag hindi sila napagbigyan, kasi nagbid na sila sa isang property, magbibid sila sa isa pa. Opo, well, unfortunately, that would be the case if they would opt to cancel the mortgage Kung contract. napayagan silang i-cancel yung Opo. una nilang bidding. Opo, they can cancel it, pero there are also downsides of it. Maaari silang pagbayarin ng fees, ng charges, at maaari silang magkaroon ng bad record with the financial institution. Opo. Ayun. Pwede po bang i-refund yung kanilang, halimbawa, yung binid nila na 15,000 na down payment? In most financial institutions, yung down payment or yung bid bond ay non-transferable at non-refundable po. Yikes. So as soon as it is granted to them or awarded to them, parang done deal na po. Opo, Ma'am Pia. Ayun, kaya kailangan talaga inspeksyonin ng maayos. So, attorney, I think this is a good time for you to give your advice, pieces of advice to Arcadas na, yes, nakakamura tayo sa pamamagitan ng pag-purchase ng mga narimatang properties. Amiga, makinig ka dito. Pero maraming mga caveats, hindi po ba, Apo. attorney? Ano po ito? Okay, may papayo ko po sa ating mga potential bidders, no? It would be very attractive for them to see, no? Mababang halaga, flexible terms, etc. Pero ang mapapayo ko, gaya ng sinabi ko po kanina, itong mga properties na to ay nasa as is where is condition. Ibig pong sabihin, it would be your responsibility to check the physical condition of these properties, no? Magsaliksik, mag-research, inspect the property, ask the people around, investigate. Nang sa gayon ay hindi po humantong sa gaya ng sinabi kanina, bangungot ang inyong experience sa pagbili ng inyong next dream home. Opo. Siguro, attorney, maganda rin kung halimbawa pumunta sila doon, nakita nila yung bahay, na-inspect nila, kunan ng pictures. Correct. Opo. Kasi baka mamaya, etong araw na to maganda pa siya. Tapos makalipas ang ilang buwan, kung nakapag-down payment ka na at everything, baka iba na yung estado. Opo. So may habol sila kung merong pictures, hindi ba? Opo. Lalo na kapag ang binisita nilang property ay unoccupied, now that they're moving in, biglang nagkaroon ng illegal settlers. So that would be another sakit sa ulo po para sa kanila. Kasi baka sabihin ng dating owners, oy, hindi kami nag-vandalize niyan. Opo. Meron sigurong pumasok at gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Correct po. Opo. So, ayan. Kaya attorney, may habol na question. Nasira ng bagyo, sunog, yung bahay na nabili na or nabid na. Sino pong may pananagutan? Usually po, ang property ay merong kaakibat na insurance. Okay? May mortgage insurance po yan. So, covered na po yan ng insurance kung sakali. Opo. Okay. Kaya attorney, for additional legal advice, where can they reach you? Okay po, para sa ating mga kada, you can just email me at attorneysherwinagbon@gmail.com. You can also inquire with the Ferrer Law Office na nandyan po sa Cubao, Quezon City. So hanapin nyo lang po si Sir Joel Ferrer. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Sherwin. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!